gabay. Yung kayang sumabay o kahit malang sana makapantay. Dati may gabay, pero ngayon ako'y malamig na nabangkay. Pero kung naman akong patahin, matagal na akong patay. Me, my family, we have a peace of mind. We live a peace of mind. Ayan o, kita nyo sobrang night and day yung performance ni Zack Maestro sa Flip Top at saka sa PSP. Now, I've read a lot of comments. Parang hindi daw handa si Zack dito. Tapos, kasi mas maganda, mas malaki yung bayad niya sa kabilang parlor. Well, hindi natin alam kung ano yung motivation ni Zack Maestro kasi ang galing niya talaga doon sa kabila. Parang magkaibang rapper siya. Gusto ko kasi magkaroon ng comparison doon sa dalawang battle. Kasi Ahon 14 to eh. I think tournament din yata ito kung hindi ako nagkakamali. Pero wag naman sana magkaroon ng ganitong precedents sa mga susunod na event na kapag malaki yung bayad sa kabila, doon ka magpo-perform ng maayos. Hindi maganda yon. Pero opinion ko lang naman yun Or baka talagang siguro, kasi syempre dalawa yung sinusulatan mo. Kaliwat kanan, di ba? Pero just to give you an idea kung gaano kaiba, pakinggan na lang siguro natin yun sa kabilang parlor. It's my people! So what up, Cebu? Hype na rin kasi mga Cebuano talaga. Malagubat ba yung climate? Cool, calm, collective na tauhan ba yung primate? React accordingly! Ayun maganda yung scheme na yun. Cool, primate unggoy. Tinawag niyang unggoy kasi gubat, di ba? Malagubat yung climate. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Violate this bitch. Hands flat. Now let's brawl. Gusto mo stand up lang? Wanna take down so quick sprawls? He's got height. This bitch tall. My fat wide. Thin and small. His punchlines, I hit y'all like one size fits all. Yun doon ako, kagabi kasi iniisip ko yung lines na yun. Magla-live sana ako kagabi. So, iniisip ko kung ano yung ibig niyang sabihin doon. I got punchline, talaga, punch, capital F, no? Hindi, I got punchline that fits all. Ibig sabihin, miski generic yung tira niya, papasok kahit kanino. I think yun yung ibig niyang sabihin doon eh. Galing nga eh. Galing talaga, di ba? Parang magkaibang tao eh. Butay na, na-excite. Mas na-excite ako dito eh. Iba talaga nagagawa ng 30,000 cash bonus pag nanalo. Wala! Fuck that angle shit! Wala angle-angle, papisot na! Ayun o, di ba? Ano yan eh, criticism yan sa genre ng Flip Top eh. After October 12, kailan ba yung laban ni Shay tsaka ni Smuglass? After October 2011, tama ba ako sa dates? Pasensya na. Mas nauso yung angles na issue, 'di ba? Yung gagawan mo ng personal angles yung mga tao. Tapos yun na yung parang nagpapa-hype ng crowd. So, etong si Zack Maestro, tinatry niyang at least baguhin yung meta na yun in the sense na gagamitin, rap lang talaga, walang personalan. Walang hanapan ng baho, di ba? Kasi ganun na yung nangyayari ngayon. So, alam mo yun, it's a very noble cause from Mr. Hansel Caborito. Kaya I was, kaysa mag-live ako kahapon, pag-iisipan ko muna yung sasabihin ko. Ganun yung sinabi ko sa akin sa sarili ko. Try natin. Tough guy with big balls, may six-pack yung body. Kung tadjakal kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed bars. Oh, di ba? Low blow, di ba? Kanina ang thought niya is angles. Tapos ngayon sisipain ko lang yung ari mo. Gets mo? It has the same impact as being personal, pero not really being personal. Tuloy natin. Siyang artist daw yung schemes at kunwari merong Steve Mazzagatti, pati Big John McCarthy. Dice ako'y Mario Yamasaki. UFC referee rhyme schemes. Grabe, no? So,
Una doon si Big John McCarthy, or actually si Steve Masagati yung nauna. Mga veteran refs yan pero ang mas nauna sa kanila si Big John McCarthy. Pero ang pinaka gusto ko doon yung Mario Yamasaki reference. Now, because this is very deep actually. Now, ano ba yung may issue kasi itong si Mario Yamasaki dati for not breaking up fights right away. So, yung if he dies, actually that is from a Rocky na movie. Meron siyang may kalaban si Rocky noon siguro mas maganda kung papakita ko sa inyo. He dies. Trivia lang kasi yung line na yon galing yon sa Rocky 4 pero yung application na yon galing yon sa meme sa UFC dati. Kasi nga si Steve Masagati, according to Dana White and for most fans ng MMA back 12 years ago, is one of the worst referee according to some critics. And actually I agree na worst referee nun si Steve Masagati kasi bago niya i-stop yung fight, medyo huli na ang lahat or sobrang dami ng damage na tanggap ng fighters. So ayan, yan. MMA referee Steve Masagati, we don't work for Dana White pero that's the idea there. Kaya nagkaroon siya ng if he dies doon. Pero yung original nun, galing yun ng Rocky 4. Gets nyo? Ang lalim, di ba? Ang lalim sobra nung reference na yun. Yung punchlines unnecessary at drop bombs on Nagasaki at tapakan ko yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong Kawasaki? Lahat sila napatayo doon. Grabe naman kasi yun Grabe yun pare. Ang bigat nun. Kawasaki yung motor, di ba? Tapos aapakan ko hanggang mag-start. Grabe. Ako rin napaano ako dyan. Una kong narinig talaga dyan. Sabi ko, tangina pare. Night and day. Ang lupit. Night na hype lahat sila napa-wow silang lahat. Kita mo yung reaction ng mga battle MC sa likod. Ayaw bang mag-start nitong wasak kong Kawasaki? Ang galing nun kasi hindi mo talaga malalaman kung saan galing yung haymaker na yun UFC fighting reference. Pati yung bouncer nakawa. Kahit si Zaki. What? Let's go! Wasak! At si Boss P pa nagsabi, maladay na wait to set up. Kala ko ba't yung UFC? Ba't may UFC banana ketchup? Galing no? Yung rhyme scheme ng MMA. But for the right price, aking hitman ang magre-race back. Ayan. Magbubuka tong Jupiter pag nilagyan niya to ng red dots o hedge. Yan. Maraming nag-comment sa akin yan. Sabi nila sa akin ganun. Baka yan yung parang hidden reference sa kabilang parlor. Ewan ko ayaw kong gumawa ng kahit anong issue. Kasi for the right price. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Dondon Ontiveros. What? Ano yung 140 pesos na yun? Hindi ko gets yun 140k? Yung talent fee ni Zaki. So, minaliit niya to 140 pesos. Bars na yan. Galing nga Dondon Ontiveros at literal na off the top, bunbunan nagka-exhaust. Yung dugo, parang coke, pag hinulugan mo ng Mentos. Galing niya, Diba rekta-rekta na diffuse na aking methods? Rekta-rekta na diffuse lang yan ng methods. Na diffuse lang yan ng methods. Sa bit-bit niyang patibong. Kasi nakadikit sa... Methods. Kanyang naong yung malas Squidward mong ilong. Gusto mo niyang ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, tas donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. Ano ba yung niya? Parang horrorcore na Parang yun yung overarching theme ni Zack Maestro. He's not parang yung angle guy
mas ano siya, mas flow guy siya eh, di ba? Tapos hindi siya talaga mahilig sa personals, which is very commendable, di ba? It's time to flip the switches. There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child won't grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Puro lies pang inispit. Nagmukhang Pinocchio. Puro ilong. 2-bar setup. Ad hominems. Basic na sistema. Basic na. 2-bar setup, Mott flow. Basic na sistema. Kulang. Mott flow? Ganyan ba flow ni Mott? 2-bar setup. Kasi di ba yung meta na pinauso ni Looney, yung 4-bar setup. 1, 2, 3, 4, punchline. So, pero iniksian nyo yung 2-bar setup para sa tingin ko lang mas magmukhang illusion na mas marami kang banat na tinatapon. So I guess he is trying to mock that style, using that style and trying to improve it. See, ang dami kasing layers talaga nito eh. Sobrang, nung isang araw gusto ko pang mag-live tungkol dito. Sabi ko, I'm going to give you injustice kapag nag-live lang ako. Kasi gets ko yung reference niya eh, pero yung depth ng pagsulat niya, it's one of a kind eh. Ibang-iba talaga. Ang yung 2 lines sa mala, kisis mga ekskema. You know? Rekta mo na. Kita mo yun? In-improve niya yung 2-line setup na yun. Problema, naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon, parang face shield, walang kwenta. Grabe putang ina. Duwa-duwa ka linya, pero creative yung mga piyes. Puta, yun yung, kaya hindi ko ma-review yung round 2 eh. Yung round 3 naman, bibigay ko na sa inyo yun kasi it's siguro pagka gusto nyo pa, sige, pwede natin ituloy sa round 3. Kaso ayoko naman ng sobrang haba ito. Di pa puro yung sangkap. Ika'y nagutuman sarap, pero puro usok yung nalanghap. Sa sunugan sa kumo, sila napasubot kumagat. Karir mo ay nagdinuray dahil sa luto, umangat. Umanggels na siya. Ironic, umanggels. Sa YouTube, tumatak. He won the biggest prize. Luto daw. But they cheated the speed test with the cheapest ride to Boss Fevers. Strap your seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Grabe. Hindi, actually ako, napanood ko yung ibang laban ni Zaki. Okay naman siya. Yung slant rhyme. Slang rhyme. Business side. Usapang business side, pwede na akong empleyado. At yung di maka-afford ng tickets, magreklamo kayo sa hurado. Yung puro bagong nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao. Well, kung ganyan lagi yung performance ni Zack Maestro, talagang, alam mo may tulog yung kung yung 6 threat versus Mott, may tulog yun. May tulog kaso I wouldn't put siguro if the odds are right, pero I wouldn't put money in it, gets. Kung puro ganyan tingnan natin. Kasi may laban siya sa Gapo, di ba? Against Disaster. I've heard. Tuloy natin. Grabe yun. Grabe no. Congratulations sa Gapo boys tsaka kay Phoebus. Tsaka sa mga lalaban dun. Next event nyo, walang tao, i-market nyo itong gago. Wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa alaman lang yung pitakat, wala sa dami na nakakilala. Wala sa mga sulat at talata, bagat ang bilang ng Makatay, nasusukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawasan man yung naniwala. Nabawasan man. Meron akong parang gustong anuhin dun Kasi meron akong friend na YouTuber. Hindi siya ganun kasikat. Pero hindi ako to pero yung mga magagaling doon sa industriya, kasi niche kasi yung niya, hindi ko pwedeng sabihin yung name ng YouTuber na yun kasi baka maging issue So doon sa niche nila, hindi siya yung pinakasikat. Yung pinakasikat doon, isang
iba pa na I think nasa almost 500,000 yung followers niya. Pero siya sa niche niya, parang nasa 20k less yung kanyang followers. Pero yung mga professionals doon sa niche nila, mas idol siya kesa doon sa mas malaki yung audience. Gets nyo? Ang sinasabi ko doon, pagdating sa quality kasi ng rapper, mas benta lagi yung nakakatuwa, yung sikat, 'di ba? Kahit hindi masyadong maganda yung sinasabi niya, G na G, 'di ba? Pero pagdating sa quality nung buong performance, yung katulad niyan, it's one of a kind eh. Totoo yung performance na yan. Siguro mga ano bang kakatulad niya? Siguro yung Prime Looney nung kalaban niya si Tipsy D. Yun yung naiisip ko yung ganyang quality. Or yung finals ng Apex versus Six Threat, galing nun. Tsaka yung mga ganun yung level ng performance nito eh. Pero it's not something that you would replicate. Gets? Mahirap i-replicate. Grabe, ang lalim ng sulat eh. Tuloy natin. Yung naniwala dahil sa static evolution. High level na yung production, pati yung graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. So, shouts to Eric Riamuson na resurrect yung Enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit, nag-extra right. Yung naniwala dahil sa static evolution. High level na yung... Gets ko na, yung palang tagahanga niya na malupit na yung quality, si Enigma pala yun, putang ina. Grabe. Production, graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. So, shouts to Eric Riamuson. Siguro ano niyan, apology na rin yan kay doon sa last performance niya. Siguro mas magandang doon mo tignan kaysa tignan mo as parang hindi niya pinaghandaan yung sa kabila. Siguro talaga may pinagdadaanan siya. Kaya kasi nga it's very tough being an MC. Na natutunan natin yan nung na-interview natin si Balaki, di ba? Tuloy natin. Na resurrect yung Enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit, nag-extra rice. Second chance to get it right. Yeah, I don't rep that gangsta life, but I'm here to... Lazarus, di ba? Yung sa Bible. Sige, ako na lang. Take another shot na parang against the light. Kaya... Pinaslang sa edge ng knife. Pinaslang sa edge ng knife. Ako yung disenyo at nagpanday. Ako si Shogun na Makuza. Tinitest ng Batusaya. Kita nyo sa pangalan. Sino yung best na samurai? After sak-sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sabi. Grabe. Ang bilis naghiwalay ng Zack, di ba? Yung Zack tapos ulo mong mainit sa malamig. Teka lang, ano yung papakita ko lang sa inyo yung rhyme scheme na yun. Galing eh. Galing talaga, sobra. Di ba? Sak. Tapos pag nawala yung, pag inalis mo, tapos Zaki, di ba? Pag inalis mo yung, grabe, inalis mo yung Zack. Ay, di ba? Galing. Mula bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali kang namatay. Round 2! Okay, so yun lang naman yung sa akin for today. I don't want to spoil you guys. Sabihin nyo sa akin kung gusto nyo pa yung round 3. Hindi ko kaya yung round 2 i-translate nyo. Kasi etong si Pibos kasi hindi man lang linagyan ng caption sa dito. Di ba kasi Bisaya yan eh. Hindi ko naman naiintindihan yun. Pero gets ko naman kasi yung Cebuano yung crowd eh. Yan lang naman yung sa akin for today. Congratulations kay Zack Maestro and kay Zaki. Sa tingin ko, so far, ito yung one of the best na napanood ko. Pero I'll hold that until napapanood ko sa lahat. Pero so far, ito yung the best. Yun lang naman yung sa akin, mga lods.